Yung na-recall ko nung kasi hindi siya nag-online sa Facebook kasi hindi ininstall niya yung Facebook at saka Messenger daw sa cellphone niya. Pero nung Pasko, kasi masama yung pakiramdam ko noon eh. So natulog ako ng maaga. Tapos siya lang yung gising noon, nakipag-celebrate siya dito sa kabilang bahay. Since wala namang kaming handa. Pasko tsaka bagong taon, naka-online yung messenger niya. Nakita ko, online siya. Pero tulog siya nun na. Tulog na siya. Tinry ko tawagan, nagre-ring talaga siya. Online talaga siya, ni-screenshot ko pa. Tapos, tinry ko siyang, ayun, chika-chika muna kami. Tapos, tawag dito, inopen up ko sa kanya na, online pala yung messenger mo nung Christmas. Yung sinasabi mo, tulog tayo nun. Alam mo yun, yung andito na nga sa akin, sa harap ko, naka-screenshot pa sa akin eh. Ganun yung reaction niya. Alam mo yung harap-harapan kang ginagago. Wala naman akong pakialam eh kung anong reason, 'di ba? Kung naka-online 'yan, kung pwede mo namang chat mo kasi yung nanay mo, gusto mo siyang batiin or ano. Pero yung sinabi mo sa akin na naka-uninstall yun sa'yo at hindi naka-install sa'yo yung messenger, pero naka-appear ka online, nagkakagaguhan tayo dito eh, parang ganon. Tapos, kitang-kita naman eh. Tapos, ganun pa yung sasabihin sa akin. Tapos, there's one time na, tawag dito, um, nasa office ako noon, tapos siguro mga umaga after shift niya, tsaka nung, dalawang beses na nangyari to eh. Basta yung buong maghapon na yun, napansin ko na during ng first break ko, madaling araw, naka-online yung messenger niya, yung Facebook account niya. So, sabi ko, na-access niya yung Facebook niya. Tapos, sabi niya, hindi siya nagpa-Facebook para daw wala daw kami pag-usapan, wala daw paghihinalaan. Kasi nga, kung sino-sino yung mga nakaka-chat niya kasi. So, in-install niya yung messenger. So, there is no room for us to talk during, gamit yung messenger. So, iba na lang, through text na lang, ganyan. Tapos sa Viber, ganun din. So, parang ibig sabihin, parang pinagtataguan niya ako na hindi ko na nga nakikita, hindi na nga siya nagre-reply sa akin sa Viber eh. Parang ganun. Tapos, ang nangyari, nung nag-open yung Viber niya, doon na kami nagko-communicate, ganyan. Tapos, one time, nagulat talaga ako, yun nga yung first break ko yata, na online siya. Sabi ko, ayokong makipag-usap pa mamaya kasi may importante siyang ginagawa. So, sabi ko, later na lang. Nag-lunch ako, tapos kita ko online pa din siya. So, ibig sabihin na magdamag na siya naka-online, no? Kasi it appears online talaga. So, usually, mag-a-appear lang online sa Facebook at saka sa Messenger. Of course, once you access your social media, which is Facebook or Messenger, di ba? So, ayun na nga. So, ang first break ko that time was mga alas 4 na rin yata yun, mga 3, ganyan, 4, tapos nag-lunch na ako, late na ako nag-lunch, mga, I think mga 7 na, or kung, basta kung ano man, mga alas 9, basta gano'n na umaga na, ibig sabihin magdamag na nga siya online. Tapos I called him, nag-ring yung messenger, at nasagot niya naman after ilang ring din siguro. Tapos sabi ko, oh, kumusta? Sabi ko, ganon. Hindi ka naman kasi nagre-reply sa mga messages ko. So, yan, tinawagan na kita. Tapos, sabi ko, hindi ko na matiis kasi iba yung feeling ko eh. Tapos sabi ko, kumusta? Yung mga pusa ba? Nakakain na? Parang ganon. Oo. Tapos alam mo ba yung ganito, ganyan, naglaro ako. Parang meron pa siyang mga sinasabi na, okay, nagkukwento pa siya, saya-saya niya pa. Tapos sabi ko, buti na kapag online ka. Sabi niya gano'n. Ha? Saan? Sabi ko, sa Facebook, sa Messenger, sabi ko gano'n. Na-miss ko to na ngayon lang ako nakapag-usap tayo dito. Tapos sabi niya, ano sinasabi mo? Sabi niya gano'n. Ay nako, yan na naman, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, hindi na tayo natatapos diyan, sabi niya gano'n. Sabi ko,
Ano ka ba, hindi naman kita tatawagan kung hindi ko nakitang online ka. Sabi niya, ano online? Saan mo ko makikitang online? Eh, naka-uninstall nga yung ano ko, yung Messenger tsaka Facebook ko. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko, bakit hindi mo tingnan kung nasaan tayo nag-uusap ngayon? Eto na. Hala, sabi niya ganyan. Hala, ay, Messenger ba to? Ay ko, oo. Sabi ko, ay, iyan ang sinasabi ko eh. Sabi kong ganyan na, ano, nagkakagagawan tayo dito. Ayusin mo naman, sabi kong ganun. Kasi, tapos ang ginawa ko, dinrap ko na lang yung call. Kasi ayoko na magsalita ng kahit na ano ba kung ano pa yung masabi ko. Eto na, nakauwi na ako ng bahay. Alam mo, yung galit-galitan siya pagkarating ko ng bahay. Di siya kumikibo, ganyan-ganyan. Ganun yung itsura niya, yung talagang irritable siya na ito na naman to, parang feeling ko ganun yung ano, ito na naman to, mag-aaway na naman kami nito. So, ako hindi ko naman alam kung paano ko siya i-approach kasi nga syempre ganun nga yung nangyari, di ba? Tapos sabi ko sa kanya, oh, ano nangyari dito? Parang gano'n, nakipag-converse muna ako sa kanya ng ibang bagay pagkatapos. Sabi ko, alam mo ba yung nangyari kanina na sabi mo hindi ka online? Ito oh, naka-appear online ka sa akin. Ni-screenshot ko pa ng simula ng first break ko hanggang lunch ko na tapos na yung trabaho mo, naka-online ka pa din. Tapos na-shock ka pa na ganito, ganyan. Aware ka ba doon? Sabi ko gano'n. Sabi niya, di ko alam yan, baka daw nag-install daw ng kanya yung messenger. Talaga ba? Bobo ka ba? Ano yun, mag-i-install lang kanya mag-isa niya yung messenger. Alam mo yung, alam mo sa isang tao na nagsisinungaling na pagkatas papagmukhain ka pang tanga na feeling niya papaikuti ka. Pinanganak ba ako kahapon? Para hindi ko naman alam na mag-o-appear online yan kapag in-access mo, 'di ba? Alam mo yung wala pa nga tayo sa point na pag-uusapan natin bakit mo in-access yung Facebook Messenger mo or Facebook mo or may yung Messenger mo. Hindi pa tayo dumadating sa point na ganun eh. Nagdi-deny ka na kagad na nag-appear na online, 'di ba? Eh, what more tanungin kita, sino kausap mo? Anong mapapala ko sa iyo? Tingin mo ba may mangyayari pagka tinanong pa kita, 'di ba? Tapos sasabihin niya, ang babaw ko daw. Wow. Parang isinumpa mo sa akin na, eto, kahit kailan, di ko inaano, ganyan-ganyan. Tapos, oh my God, sobrang exhausting talaga yung nangyari na, uy, sinabihan pa lang kita na nag-appear online ka. At right at that moment, tinawagan kita gamit yung platform na yun. Katapos, di-deny mo pa sa akin. Tingnan mo kung saan tayo nag-uusap. Tapos ang sasabihin mo sa akin, nag-install mag-isa yung messenger. Oh, at pagkatapos, hindi pa nga tayo dumadating dun sa conclusion at dun sa mga idea na bakit, sino kausap mo? Hindi pa eh. Dun muna tayo sa, bakit dinideny mo na kapag online ka, bakit kailangan mo mag-imbento na nag-install ng kanya? 'Di ba? Ang weird. Pagkatapos sasabihin niya negative ako, toxic ako, putik naman. Tapos, ayun, ganun yung mga instances palagi, paulit-ulit na lang nang nangyayari. Tapos, Instagram, dati nakikita ko pa yun eh. Sabi ko, nakakapag-online ka pa sa Instagram. Sabi niya, ano ka ba, hindi ako nag-online sa Instagram. Wala na nga eh, tinigilan ko na nga eh. Ini-screenshot ko, ito yung friends mo, ito yung fina-follow mo. Nadagdagan yung followers. Iniisip ko na lang is baka mamaya yung dati mo pa yun na follow request mo tapos ngayon lang na-approve kaya nagkaroon ng changes on my end ganun or yun lang yung nakikita ko. Alam mo yung gumamit na ako ng ibang account tapos inad ko siya pagkatas nakikita ko siya na online tapos sa end ko dun sa legit na account ko hindi siya nag-a-appear online.
wala na talaga ako totally nakikita. So, sinabi ko rin sa kanya, sabi ko, kasi alam mo ganito yan eh. Nakikita kita na online. Dinideny mo sa akin na hindi ka nag-online. Hindi mo naman kailangan mag-deny. Pwede mo namang sabihin na oo, nag-online ako. Anong masama doon, 'di ba? At bakit kailangan ganito? Alam mo, after, hindi ko na siya nakita. Sabi niya sa akin, dini-activate daw niya or dinilit na daw niya, ganyan, ganyan. Okay. Alam mo yung kung nag-overthink yung partner mo or dahil nawawalan na ng tiwala yung partner mo sa'yo, sana pinakita mo sa akin na dinilit mo or dini-activate mo talaga yan eh, 'di ba? Wala akong nakita. Tapos hindi na siya nag-a-appear sa akin online. Pero doon sa isa kong account na hindi niya alam na dummy account yun, nag-a-appear pa rin siya. So sabi ko, it's either restricted or naka-block ako sa kanya kasi wala eh, hindi ko talaga siya ma-access. So that's fine with me. So matik na yun. No? Sabi ko, okay lang. Tapos, nung sinabi ko ulit sa kanya na nag-a-appear pa siya na online, nawala na siya talaga ng tuluyan. So, parang, this user is unavailable, ganyan na siya yung lumalabas. Sabi ko, okay. Tapos, hinayaan ko na lang din ulit. Sa totoo lang, hindi ko naman binabawalan na mag-social media siya eh. Hindi ko naman binabawalan ng kahit na ano. Feeling niya lang na sinasakal ko siya kasi feeling niya yun eh. 'Di ba? Feeling niya kasi kapag kasi may mga nangyari na kasi na gano'n eh, may mga instances na gano'n na dininay niya, katapos, um, basta ang gulo, tapos sasabihin niya na hindi niya na ina-access, tapos isang beses na irita ako. Naglalaro ako doon sa tablet niya. Tapos, gusto ko kasing subukan yung may nilalaro kasi doon, tapos kailangan ko ng hint. Sabi ko baka may clue dito kapag ginugel ko. Pagka check ko doon sa search, nakita ko doon sa search niya. Search history niya na nandun yung Instagram, nandun yung Twitter, nandun yung Facebook. So, ibig sabihin, there were times talaga or during that day talaga. Tsaka, scroll ko na para isang na lang. Na regular niya talagang ina-access yung Instagram, Facebook, Messenger. So, yun na yun. Sabi ko, mananahimik na lang ako. Tapos, after ilang days, sabi ko, hindi ka nakakapag-online sa Facebook, Messenger, Instagram. Ay, nako, yan na naman po tayo. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na nga na wala nga akong ganyan. Kita ko yung yung history yung search engine mo tsaka yung history mo 'di ba? Na paulit-ulit ka nakaka-access Bakit kailangang i-deny? Alam mo yung hindi ko na alam kung makikipagtalo pa ba ako or tatanungin ko pa ba, 'di ba? Kung gano'n naman yung klaseng reaksyon na meron siya palagi, pagkakausapin mo parang akala mo palagi na lang exhausting. Viber na lang yung natitira sa amin. Viber, hindi siya nag-a-appear online sa akin. Dalawa yung phone ko. Yung isang account ko, yun na yun. Yung second phone ko, kung ano yung number nun, yun na yung bago kong Viber. So, in other words, dalawa na yung Viber ko. Yung isang Viber ko, hindi siya nag-a-appear doon na online. Doon sa isa kong Viber, nakikita ko kapag ka-online siya. I do a lot of messages, ganyan-ganyan, na tumatagal ng 2 araw. Talagang 1 linggo, hindi man lang niya nakikita. Pero makikita mo siya naka-online. Alam mo yung tao na pinipilit mong pagkatiwalaan, na pinipilit mong wag mag-isip ng negative, pinipilit mong wag mag-overthink. Pero yung mga sa ganitong klaseng usapin pa lang na parang pinagmumukha kang tanga lagi na worth it pa ba? Visit?